Magandang gabi, ma'am. Ako po si Mary Ann Chavez. May mga ilan lang po akong tanong po sa inyo, kung okay lang po sa inyo. Ayos lang po. Ano pong pangalan nyo, edad, at taga saan po kayo? Ako ay si Hazel Camio, 32 years old. From Sanlayong Sur, Danang. Ano ang mga paghahanda ng inyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? Una, yung pagkain. Pagkain talaga, nag-imba kami ng pagkain. Tapos yung mga yero namin, tinali. Tapos yung tubig, nagsta kami ng tubig. Tapos, mga ilaw, solar. Yun ang pinakauna po talaga. Okay po. Noong nanalasa ang bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong naranasan? Malakas yung hangin, maulan. Dito lang naman, dito sa area namin, yan lang din naman yung naranasan namin. Kasi hindi naman dito talaga yung Punteriya po talaga ni bagyong Tino. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginagawa upang makabangon sa trahedya? Una, syempre yung mga lilinisin kasi pumasok ng tubig sa bahay, yung mga nabasang gamit, nilinis, yung mga, konti lang naman mga lilinisin sa labas, yung mga natumbang puno ng saging, yun lang naman. Okay po. Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? So far, wala. Kasi, wala namang damage yung bahay. Tapos, parang meron naman silang yung bibigyan lang nila yung mga partially damaged, yung mga totally damaged na Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawala ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang bahay? Mahirap kasi magsimula. Alam naman natin mahirap magsimula, pero yun, laban pa rin. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya na po, laban lang. Yeah, laban lang. Ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Yun, pagkatapos ng bagyo, una mong marirealize, dapat talaga, pinakauna, yung pinaka-importante, yung paghahanda. Kasi, hindi mo kasi alam yung dadating kung gaano ba siya kalakas, gaano ba yung impact niya, kung ano ba yung mangyayari pagkatapos. So, dapat handa. Kaya paghahanda lang. Talagang handa po talaga tayo sa kung anumang mga darating na trahedya, kumbaga nga. Salamat po. Salamat din. Sa ulitin.